Paulit-ulit na lang ba ang niluluto mong sabaw? Di ka ba nagsasawa? Kung di mo pa natitikman, subukan mo itong linarang na isda ng mga kapatid nating Bisaya. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Shoutout sa isa nating viewer, si Dax Fernandez. Nagla-request siya ng linarang na isda or nilarang or larang. Sakto, meron akong maya-maya dito. Ayan, pag bumili kayo ng maya-maya, samahan nyo ng parting ulo. Sarap yan, no? Ayan, pinahati ko lang sa dalawa, malaki ulo niyan. Papasin nyo, binabad ko sa tubig para lang mawala yung mga iba pang dugo-dugo ng maya-maya, no? Para mabawasan yung lansa. Hindi lang maya-maya ang pwede nyo gamitin dito. Pwede kayong gumamit ng ibang isda, no? Pwede nga bangus, lapu-lapu, salmon, kayo na pong bahala. Ayan, simulan natin sa pagluluto. Paggisa ng ating aromatics. Medyo maraming luya para masarap, no? Masarap sa isda yan, eh. Tapos sa bawang. Gisa lang natin hanggang sa maging mabango at medyo maging golden. And then sunod na natin ang ating sibuyas at ang white part ng dahon ng sibuyas. Kung mapapansin nyo, medyo barado ang ilong ko ngayon. Sa mga pakiramdam ko, sakto, ayan, magluluto tayo ng sabaw. Tama-tama yan sa panahon at yung iba dyan, baka masama din ang pakiramdam. Masarap humigop ng mainit na sabaw. So, sinunod ko na yung ating kamatis. Nilagyan ko yan ng asin at paminta. Pasensya na medyo maingay ang aso. Ayan. Gisa lang natin yan hanggang sa medyo lumambot ang ating mga kamatis. Tapos pagka malambot na, pwede na nating isunod ang iba pa nating ingredient. Gagamit ako dito ng dried kamyas. Pero syempre, pwede kayong gumamit ng fresh. Yan ang magsisilbi nating paasim. Tapos eto, black beans, salted black beans. So, binanlawan ko lang yan, hinugasan ng ilang ulit para mabawasan ng alat. Tapos hiniwa ko ng maliliit gamit ang kutsilyo. Optional lang naman yung step na yun. Pwedeng wag yun ng hiwain na maliliit. Yan. Haluin lang natin, tuloy natin sa paggisa hanggang sa tuluyang lumambot ng ating mga kamatis. Tapos maglalagay na tayo dito ng sabaw or ng tubig na magsisilbi nating sabaw. Kapag ako nagluluto ng sinabawang isda, nung ganyan muna ginagawa ko, pinapakuluan ko muna nang wala yung isda ng mga 10 to 15 minutes para lang talagang lumasa yung mga sangkap natin doon sa ating sabaw. Ayan, tapos pagkatapos nun, titikman ko, lalagyan kung anong kulang. Tulad nito, tinimpla ko ng patis. Kasi yung isda, mabilis lang naman yung maluto para hindi madurog, no? Ibig sabihin ko lang, masarap na yung ating sabaw bago pa natin ilagay yung ating isda. At ngayon yan, nilalagay na natin isa-isa at lalasa na rin yan sa ating sabaw. Lalong sasarap, di ba? Ayan. Pagkalagay natin isda, lagyan natin ng ating siling berde. Ayan. Siling berde lang gagamitin ko dito. Pero ang linarang, sa pagkakaalam ko, manghang to na dish. So, pwede nyo lagyan ng siling labuyo, siling pula. Kayo na bahala pa. Kaso pag ginawa ko yun, hindi na kasi makakain ng mga kasama ko sa bahay. After maluto ng ating isda, pwede na nating ilagay ito. Final step na to. Maglalagay na tayo ng dahon ng sibuyas. Takpan lang natin mga 60 seconds lang para bumango lang talaga ang ating nilarang na isda. And now, look at that. Naku, napakasarap niyan. Pili kayo ng quality na isda. Masarap yan sa bowl na yan. Lalo na kapag masarap ang gagamitin yung isda. Ayan, kasamahan nyo ng parting ulo. Masarap yan. Alright, tama-tama, di ba? Maraming salamat sa nag-request nito. Kung may mga request kayo, pwede nyo rin ilagay dyan sa ating comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa Facebook at Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!